what is shared and posted on Facebook or Instagram. Every individual user bears the ultimate responsibility for what he or she posts on our platforms. So what I would say is we absolutely... Do you? Sir, if I may, we very much believe that we have a responsibility to provide a safe platform for our users around the world. Magandang umaga po mga kababayan. Ito, at may gagawin na naman po tayong video ngayon. Dito may nakita po tayo na video tungkol po dito sa Quadcom at Meta. Kalahin yung mga kababayan, talagang si Meta, talagang sinali talaga nila sa Quadcom hearing nila. No? Talagang na talaga ni Castro, kumbaga natupad na talaga ni Castro yung hiling niya na sana iimbitahan daw si Meta diyan sa Quadcom hearing nila. Ito, mga bugok ko akalain nyo, ano ba ng mga pinaggagawa nila dito sa Meta? Kahit itong Facebook, gusto nilang kontrolin, no? Hindi lang, akalain nyo, dito sa Facebook, gusto nilang paghahawakan at gusto nilang sabutahin itong mga pinaggagawa dito sa mga Duterte supporters, yung mga taong bayan na naglabas po ng opinion at hinaing nila tungkol po sa ating bayan. Mga buang-buang talaga itong mga itong mga NPA na to, no? Ito pakinggan muna natin itong sinasabi dito ni Pastor Abante. Ito talaga nakakaawa naman ito si Pastor Abante. Pakinggan din natin. Ayan. Pakinggan natin itong sinasabi dito ni Abante. Ayan. Panoorin po natin. I'd like to ask if Meta could be able to provide us a data of whatever your community standards are, because we don't even know. I know you're going to answer us with a lengthy statement. Just give us a data. Congressman, our community standards are publicly published and available on Mr. Chair, I'm asking that you give us the data. The first thing I would say is just to reiterate, our community standards are readily available online. Number two, they're iterative. So in our consultations with your government and many others, they're revised with a lot of regularity. We are amongst, if not the most forward-leaning when it comes to protecting our Filipino community of users. And I absolutely think I understand that we're in the middle of an election cycle. Things are heated here at the moment, but that does not distract me or my team from our constant everyday work in battling off-platform harm for our users. Dismayado ka, Pastor? Ano nangyari? Parang hindi ka masaya doon sa sagot ng sa inyo, yung Meta sa inyo, Hindi nyo makukontrol o Lupit nyo rin, Akalain nyo, kahit yung Facebook gusto nyong manipulahin, gusto nyong kontrolin, na-control nyo na nga ang Pilipinas Inokus-pukus nyo na nga yung Pilipinas, pati pa ba yung social media, talagang gagarapalin ninyo sa pinaggagawa ninyo. Talagang bilib na ako dito sa administrasyon na to. Kasi akalain nyo, gagawin nila lahat para lang talaga maigiit nila yung gusto nilang mangyari para dito sa mga Duterte. Kasi alam naman talaga nila na wala na po sila talagang kalaban-laban pag mangyayari na talaga, pag makabalik po yung mga Duterte. Kaya ito na ginagawa nila, naghahanap sila ng paraan para talaga masira sa taong bayan itong pinaggagawa ni Tatay Digong sa Pilipinas daw, na sinasabi nila na extrajudicial killing. Kayo nga lalo-lalo na to si Brusas, kayo nga may hawak ng mga kabataan party list Yung pinaggagawa ninyo talagang kasukmal-sukmal yung mga pinagagawa ninyo sa mga kabataan.
talagang inaakay ninyo ang mga kabataan kung paano magiging rebelde sa mga magulang nila. Di ba? Pakinggan pa natin itong sinasabi po ni Akop. Ayan. Ayan, pakinggan natin. Ito si Akop, di ba? Ayan. You recognize that Meta bears some responsibility for what is shared and posted on Facebook or Instagram? Every individual user bears the ultimate responsibility for what he or she posts on our platforms. So what I would say is we absolutely... Do you? Sir, if I may, we very much believe that we have a responsibility to provide a safe platform for our users around the world. But my question is, would you bear some responsibility for what is shared and posted? Yes or no? It's a very simple question. I just want to be really clear about this again, okay? Our responsibility is to make sure that we are doing the best we can to balance between voice and safety, okay? My question is whether you bear some responsibility. I believe I've answered the question that I think the user bears the responsibility for what they post on our platform. Now, we have a set of community standards that we do our best to uphold because we want everyone to have a positive experience on our platforms. Mr. Chair, I have here an example of the fact check. This is from Digsan. If you think this is normal, then you are abnormal. Hashtag Quadcom, hashtag Duterte, hashtag NPA, hashtag HOR, hashtag Philippines. And there's an image of the three of us. It is alarming to see our leaders being questioned by NPA affiliates. The House of Representatives tolerates this, and it is very disturbing. So, Mr. Chair, it was fact-checked by Rappler. Talagang gusto nilang pati itong Facebook talaga gusto talaga nilang kontrolin, no? Akalain nyo, lahat ng mga sinasabi nila, ipabor talaga sa kanila. Akalain nyo, gusto nila na i-block lahat yung mga vlogger na lumalaban dito po sa gobyerno ng administrasyon ngayon. So, ibig sabihin nito, talagang wala ng karapatan yung taong bayan na ipahayag yung mga yung mga hinaing nila at reklamo nila tungkol dito sa administrasyon na to. Aba, kayo na maghari. Kayo na siguro maghari kasi gusto na ninyo kayo na yung masusunod Diba? Gusto ninyo paghawakan na yung Pilipinas talaga, no? Mga buaya kasi kayo kaya ganyan yung mga ninyo Kaya gigil na gigil kayo sa sa mga Duterte kasi yung mga Duterte nagtatrabaho talaga ng tama. Kaya hinahanapan nyo ng rason at hinahanapan nyo ng butas para lang masira sa taong bayan yung mga Duterte. Kayo, sirang-sira na nga kayo Lalo na to si Akop wala nang na to talagang halata to si Akop na pasunurin yung mga yung mga tao. Pati akalain nyo pati yung Facebook sinama pa yan sa yes or no. May pa yes or no ka pang may pa yes or no ka pa na sabi sa dito sa Meta na yes or no lang, yes or no. Gago talaga to si Akop no? Kahit ito mga dayuhan gusto pa talaga nilang paikutin sa kanilang mga palad. No? Ayan mga kababayan ayan, kayo na po yung humusga at kayo na po yung nakapanood po dito sa mga pinaggagawa po ng Quadcom, lalo-lalo na itong administrasyon ngayon. Kaya nga po si Tatay Digong talagang tumama na lang po talaga si Tatay Digong sa sa pagpunta dito ng ICC, sumama na lang po talaga si Tatay Digong para po hindi magkakagulo. Para po talaga yung mga tao hindi po masaktan yung ibang mga tao na talagang naniniwala na wala po talagang kasalanan at wala pong linabag na batas po si Tatay Digong tungkol po dun sa extrajudicial killing. Lahat naman po ng mga
binibintang nila kay Tatay Digong, na sabi nila, pinatay daw ni Tatay Digong, wala naman pong katibayan na si Tatay Digong yung pumatay. Kung hindi, nagkaroon lang po ng maling pagkaintindi yung ibang kapulisan. Kaya nga po, yung ibang mga kapulisan na umaabuso po sa kanilang kapangyarihan, talagang binibigyan ng parusa ni Tatay Digong para hindi pa marisan ng iba. Kasi yung iba talagang inaabuso nila yung kapangyarihan nila bilang isang pulis. Kaya naman sana, panawagan natin sa taong bayan, ito malapit na po yung eleksyon, ilang araw na lang, mag-i-eleksyon na. Sana naman po, maging wise na po tayo at maging mapagmatyag po tayo ngayon, lalo-lalo na sa pagbuto po natin bilang isang mga senador ng ating bayan. Dahil po nakasalalay po sa ating mga kamay dito sa Pilipinas, ang kaunlad po ng ating bayan at ikatatahimik po, kailangan po natin na magkaisa at kailangan po natin, ibigay po natin ang buong suporta po natin dito sa ating mga mahal na magigiting na senador na tumakbo sa kapartido po ni Tatay Digong. At ito lang mga idol, no? So maraming salamat po sa inyong suporta at sana tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating layunin na sana makauwi na rin si Tatay Digong. Ayun lang, maraming salamat sa lahat, lalo-lalo na sa mga OFW na sumusuporta sa ating vlog. Ayan, thank you po sa inyo lahat.